Pinagpalang araw sa inyo mga ka-KB, lalong-lalo na sa iyo, Kabanong. Tawagin niyo na lamang po ko sa pangalang Elmer. Ang karanasan na aking ibabahagi ay nangyari noong nasa puder pa kami ng angkan namin sa Marinduque. Mahirap lang ang buhay namin ni tatay noon. Namamasukan lang si tatay bilang magsasaka sa kamag-anak namin na may kaya sa buhay. Ako naman, umi-extra din sa pagiging boy sa bahay ni Tito Abner at Tita Rosel. Hindi madali ang bawat araw namin sa malaking bahay na pinagsisilbihan namin. Kahit kasi mga kamag-anak namin sila, parang basura lang ang tingin nila sa amin. Si Tito Abner ay pinsang buo ng tatay ko. Ang kwento sa akin ni tatay, mabait naman noon si Tito Abner. Sa katunayan pangaraw, si Tito Abner ang nagtatanggol kay tatay sa tuwing mabubuli siya. Pero siyempre noon yun. Lahat ng tao ay nagbabago. Lalo na kapag yumayaman. Andoy, huwag ka na muna magsasaka sa mga susunod na buwan ha. Pero ako'y papagawa sa'yo. Nasa bakuran kami ng bahay nila noong gabing yon. Inistorbo ni Tito Abner ang paglilinis namin para lang sa iuutos niya. Abay, mukhang may ibang racket yan, insan ah. Sige, ano bang gagawin ko? Basta bukas ng gabi ay sasabihin ko sa'yo. Huwag mo nang isama tong anak mo ha. Wala namang silbi yan doon eh. Paglinisin mo na lang dito. Tito, kung ayos lang, baka pwede na po kaming makasahod ni tatay kasi... Uy, ano ka ba? Huwag kang nga magmadali. Lumapit sa akin ng bahagya si Tito Abner. Inayos niya ang marumi kong kwelyo. Alam mo, Elmer, babayaran ko naman kayo eh. Pero huwag ka magmadali ha. Alam mo namang maiksi ang pasensya ko. Kapag ako napikon, baka mawalan kayo ng tirahan. Insan, pagpasensyaan mo na yung anak ko. Minsan kasi apurado talaga yan eh. Baka may gusto lang bilhin. Pero ayaw mo, insan, ako nang bahala dyan. Tiningnan ako ni Tito Abner mula ulo hanggang paa. Para siyang nandidiri sa itsura ko. Hindi ko na lang pinansin kasi sanay naman na ako sa kanya. Basta Andoy, bukas ha, ganitong oras pumunta ka sa akin. May papagawa ako sa'yo. Kapag nagawa mo yon, papasahurin ko na kayo. Bago umalis si Tito Abner, binugahan niya pa ako ng usok. Maubo-ubo pa ako ng malanghap yon. Hinila naman ako ni tatay papunta sa gilid ng bahay. Tumingin muna siya sandali kung may makakarinig. Alam ko naman kung ano ang sasabihin niya. Pero pagagalitan lang pala ako. Ano ka ba? Mapapalayas tayo sa ginagawa mo eh. Gumalang ka nga sa tito mo. Gumalang, tay? Paano may gagalang yung ganung tao? Tinatrato tayong basura, tay. Bulik ka ba sa mga ginagawa niya sa atin? Anong gagawin ko? Kakalabanin ko si Abner. Anong laban natin doon? Tay naman eh. Siyempre hindi. Ang gusto ko lang, maging patas naman siya sa atin. Sa ibang trabahador niya, pinapasahod niya ng tama sa oras. Tayo, hindi. Tapos, minsan kung sigaw-sigaw niya tayo, parang nabili na niya yung pagkatao natin. Tapos sasabihin mo na naman na magpakumbaba tayo, tay. Babang-baba na nga tayo eh. Wala na tayong ibababa pa. Anak, wala tayong ibang magagawa kundi magtiis. Wala na tayong ibang mapupuntahan. Dito lang. Hayaan mo. Kapag tayo nakapag-ipon, hahanap tayo ng ibang mapapasukan. Yun nga ang problema, tay eh. Kaya hindi tayo makapag-ipon. Kasi laging iniipit ang sahod natin. Diyos ko naman, kayo na ang bahala. Nakakasawa ng ipaglaban ng dignidad natin kasi kayo mismo eh, wala kayong pinapakitang lakas ng loob. Sa inis ko noon kay tatay, iniwan ko siyang mag-isa. Yun ang unang pag-uusap namin na masasabi kong nagalit talaga ako sa kanya. Lagi na lang kasi siyang nagpapakababa. Parang wala siyang pakialam kung yurakan kami palagi ni Tito Abner. Naintindihan ko naman na kailangan namin magtiis para mabuhay. Pero minsan, hindi ko maiwasang isipin na mas ayos pang maghirap sa lansangan kaysa pahirapan ng sarili mong kamag-anak.
Oh, bakit nakasimangot ka na naman dyan? Napalingon ako sa kaliwa nang marinig ko ang tinig ni Enteng. Nakatambay lang kasi ako noon sa ilalim ng puno ng bayabas. Di yung kalayuan sa bahay nila Tito Abner. Pinagalitan ka na naman ba ni Mang Abner? Hindi. Naiinis lang ako kay tatay. Parang wala man lang siyang bayag para ipagtanggol yung karapatan namin eh. Hindi na naman kayo sinahuran ano? Ano pa nga ba? Kainis. Si Enteng ay trabahador din ni Tito Abner. Magsasaka siya kagaya ni tatay. Pero hindi gaya ni tatay, on time na sumasahod si Enteng. Yun nga lang, hindi rin kalakihan. Kulipot kasi ang tito ko na yon, kahit ang dami namang pera. O ito, iramin mo muna tong 200. Nakasahod naman na ako eh. Ha? Sigurado ka ba? Paano yung pang-date nyo ng nililigawan mo? Hindi natuloy eh. Natakot lumabas ng bahay. Bakit naman? Ano ba nangyari? Ewan ko ba rin kay Julia? Naniniwala sa aswang. Aswang? Bakit? Aswang ba siya? Baliw. Hindi. Ang sabi niya kasi, nung nakaraan may nakitang aswang sa lugar nila. Ano daw eh, matandang lalaki, gumagapang. Basta. Totoo ba yun? Hindi ko rin alam pre. Ngayon lang ako nakarinig na may aswang dito sa probinsya natin eh. Pero malay mo diba? Malay mo totoo. Ay nako. Eto, kunin mo na lang tong 200. Huwag mo na asahan si Mang Abner. Abnoy yun eh. Kaya nga diba Abner, kasi Abnoy, Abner, Abnoy. Sira ka talaga. Pero salamat pare ha. Wala talaga kasi kaming panggastos ni tatay eh. Alam mo naman, hindi libre ang pagkain sa tinitira namin. Wala yun pre. Sino-sino bang magtutulungan kundi tayo lang naman dimang mga mahihirap? Nagkatapikan kami ng balikat. Laking pasalamat ko na lang talaga dahil nakilala ko si Enteng. Siya na rin kasi ang nagiging sandalan ko kapag sobrang gipit kami. Magaling kasing mag-ipit ng pera si Enteng, kaya nakakaipon kahit na papano. Kinabukasan ng gabi, narinig kong pinatawag ni Tito Abner si tatay. Medyo hindi maganda ang kutob ko, kaya naman palima kong sumunod. Walang tao masyado sa bahay nila. Lingid sa kaalaman nila tatay na nakikinig ako. Mula sa maliit na siwang ng pintuan, saksi ako sa pinag-uusapan nila. Andoy, minsan may papagawa ko sa'yo ha. Alam kong gagawin mo ito dahil kilala kita. Para sa pera, gagawin mo ang lahat. Hindi naman sa pera, insan. Basta, paggawa ko lang ng maayos ang trabaho ko masaya na ako. Ay nako, huwag ka nang magpaka-plastic. Lahat tayo kailangan ng pera. Kaya nga kapag nagawa mo itong ipapagawa ko, ibibigay ko ng sahod ninyo. Tapos, dadagdagan ko pa. Ano, kakasa ka ba? Syempre naman insan. Pero, ano bang gagawin? May gusto kasi akong kunin ng lupa sa kabilang nayon. Ang kaso, ayaw pumayag na may-ari ng lupa kung ako ang bibili. Kaya ikaw ngayon ang haharap sa kanya. Kapag pumayag siya, tiba-tiba ka. Kaya dapat galingan mo. Insan, legal ba tong gagawin natin? Baka mamaya Andoy. Para saan ba ang pagiging legal kung lahat ng gusto kong gawin ay magagawa ko? Tama man o mali? Hindi na nakapagsalita si tatay. Nakita ko sa mukha niya na parang nagdadalawang isip siya. Pero ganun pa man, sadyang hindi talaga talent ni tatay ang pagtanggi. Pumayag siya kahit hindi siya sigurado kung anong kakahantungan nun. Bago kami matuloy ni tatay, sinubukan ko siyang kausapin tungkol doon. Pero sa halip na magkaintindihan kami, lalo lang kaming nagtalo. Para din naman sa atin ang gagawin kong ito Tsaka, sisiguraduhin ko naman na magiging mapayapang usapan. Ay nako, bahala na nga kayo tay. Kahit kailan naman hindi niyo ako pinakinggan Natulog kami na may samaan ng loob nung gabing yon. Kinabukasan, paggising ay hindi pa rin kami nagpansinan ni tatay.
Dakong alas 7 na ng umaga ay pinuntahan na siya ni Tito Abner sa tinutuluyan naming dating kulungan ng kambing. Umalis din sila kaagad. Medyo masama talaga ang kutob ko nung araw na yon. Kinakabahan ako lalo na nang makita kong may mga nakasukbit na baril ang mga tauhan ng tito ko. Tinuon ko na lang ang atensyon ko sa mga gawain para hindi ko maisip ang inis kay tatay. Habang nagwawalis ako, hindi ko sinasadyang maatrasan ko ang pinsan kong si Bornok. Galit niya akong itinulak palayo. Hoy! Bulag ka ba? Di mo ba nakita na bago lang itong suot kong sapatos tapos tinapakan mo lang? Nagdalawang isip pa ako kung hihingi ako ng sorry. Si Bornok kasi yung tipo ng tao na kahit ilang beses mong sapakin, hindi niya deserve ang sorry ng kahit na sino. Napakasama kasi ng ugali nun. Mas malala pa yung puno kaysa sa bunga. Uy, bingi ka ba? Di mo ba narinig yung sinabi ko? Bago itong sapatos ko. Ano naman ngayon? Ano bang pwede kong gawin? Linisan mo, malamang. Gusto mo ba, padilaan ko pa sa'yo? Nakaramdam ako ng pang-iinsulto sa sinabi niya. Mas nakakaya pa kasi dahil nandoon ang mga kaklase niya. Nagaya niya, mga wala rin namang utak sa klase. Kumuha na lang ako ng malinis na basahan. Kahit na nilalamon ako ng hiya, pinunasan ko ang bago niyang sapatos. Hindi ko tinigilan hanggat kumikintab. Tawanan lang sila ng tawanan. Pag-alis nila, nagsarado na lang ang kamao ko. Kung may malilipatan na lang ako, matagal ko nang nilumpo sa bugbog si Bornok. Hayaan mo na. Ganyan talaga mga lata. Maingay kapag walang laman. Oh, kanina ka pa ba dyan? Hindi, kararating ko lang. Nandito lang ako para magpaalam kay Mang Abner na hindi muna ako makakapagsaka bukas. Bakit? Anong nangyari? Wala pa kasi si Tito dyan eh. Hindi pa sila nakakauwi. Kasama nila si tatay. Ganun ba? Uy, ayos ka lang ba? Bakit? Wala ka bukas. Ayos lang naman ako. Pupunta ko kasi si Julia eh. Formal ako magpapakilala sa mga magulang niya. Talaga? Seryoso ka na sa kay Julia niyan ha? Pagbuti mo pre ha? Siya nga pala. Naniniwala ka ba sa aswang? Ha? Aswang na naman? Di ba napag-usapan na natin niya kahapon? Natanong ko lang naman. Para namang kapag nakita kami ni Julia may alam ako sa ganon. Malamang kasi yun ang una niyang ikukwento eh. Naku, wala rin akong alam sa aswang eh. Ang alam ko lang, takot sila sa bawang at asin. Hanep hindi pa sinamaan ng suka para masarap na sausawan na. Sira, narinig ko lang naman yun sa mga matatanda dati. O sige, balik na lang ako mamaya kapag nandito na sila Mang Abner. O sige pre, ingat. Nang matapos ko na ang lahat ng gawain, naglakad na rin ako patungo sa likuran ng bahay nila. Doon kasi nakatirik ang kahoy naming bahay. Dakong alas 9 na ng gabi, nang marinig kong kakarating lang nila ni tatay. Sumilip ako agad sa bintana namin. Kakaiba ang ngiti ni Tito Abner. Habang si tatay naman ay hindi man lang magawang ngumiti kahit na kaunti. Bagay na nagdulot ng pagtataka sa akin. Good job, insan. Kahit kailan talaga maaasahan kita. Sahod mo. Tapos, dinagdagan ko pa yan, ha? Matapos tapikin sa balikat si tatay, umalis na rin si Tito Abner kasama ang mga bataan niya na nakalitaw ang baril sa tagaliran. Pagpasok naman ni tatay, sinalubong ko kagad siya dahil hindi talaga ako mapalagay. Tay, sabihin mo nga sa akin, anong nangyari sa lakad niyo? Umupo si tatay sa gilid. Hindi siya makatingin na maayos sa akin. Parang nag-aalangan din siyang magsalita dahil uutal-utal. Ano lang. Okay. Okay na. Pumayag naman yung may-ari. Napapayag nyo? Bumili ka ng makakain, yung masarap. May sahod tayo, bilis. Nagugutom ako. Nilapag niya ang pera sa lamesa at lumabas para magbanyo. Napatigil na lang ako sandali
Dahil sa puntong yon, alam kong may hindi sinasabi si tatay sa akin. Pero hindi na ako nagpumilit pa na sabihin niya yon. Mula nang mabili ni Tito Abner ang lupa sa kanilang nayon sa pamamagitan ni tatay, naging tuloy-tuloy ang pagyaman ni Tito Abner. Yung di umano na lupa na binili ni Tito Abner, pinatayon niya ng pasugalan. At ang nakakatawa pa, kaming dalawa ni tatay ang nangangalaga noon. Pinilit niya kasi si tatay na kami ang magpatakbo noon. Dahil sa mas malaking sahod, agad na nasilaw si tatay. Wala na rin ako nagawa kundi sumabay na lang sa agos. Sa tuwing kukontrahin ko kasi si tatay, nagagalit lang siya sa akin. Kasabay ng paglago ng yaman ni Tito Abner, nagbago rin ang ugali ng tatay ko at yun ay dahil sa impluwensya ni Tito. 2 taon ang nakalipas, masasabi kong nagbago na nga rin ang buhay namin ni tatay. Hindi na kami kinakapos sa pera dahil maayos na kaming napapasahod ni Tito Abner. Ganun pa man, wala pa rin namang nabago sa pakikitungo nila sa amin. Kung gaano kababa ang tingin nila sa amin noon, nanatili yung kahit nagkaroon na ng pasugalan. Malawak na bakuran at maraming lamesa sa loob. Malaki at makapal na tolda lang ang nagsisilbing bubungan doon. Maingay at siksikan din sa ilang parte dahil sa dami ng tao. Ayos din talagang tito mo ano. Mula sa pagsasaka at pagbebenta ng mga mamahaling alak, sa sugal na napunta. Habang tumatagal, illegal na yung mga ginagawa nitong tito mo eh. Gusto ko na nga umalis dito kung hindi lang dahil kay tatay eh. Ayaw na niya kasing iwan tong pasugalan na to eh. Sumbong kaya natin to sa pulis para matigil na to. Nako, pati mga pulis nagsusugal dito. Ano ka ba? Makakakilala ni Tito mga pulis. Napabuntong hininga na lamang kami ni Enteng habang nasa labas kami ng bakuran. Pre, saan ba pwedeng umihi dito? Kahit sana dyan. Wala namang ibang mga nakatira dito eh. Naglakad si Enteng paalis. Pero wala pang 2 minuto, bumalik agad siya. May pagkataranta sa mukha niya. Sinasarado pa nga lang niya ang zipper niya nang balikan ako. Oh, bakit? Pre, may nakita akong tao ron. Sus, ngayon ka naman nakakita ng tao? Tao na gumagapang, pre. Ha? Ano? Hindi ko alam, pre. Nakita kong gumagapang siya punta sa halamanan. Tapos, nang matamaan siya ditong flashlight ng lighter ko, parang iba yung mukha niya eh. Ha? Paano iba? Mukhang ano? Mukhang tanga? Ikaw ang para kang tanga eh. Seryoso ako, no? Hindi na muna ako nagsalita. Tinanaw-tanaw ko na muna ang pinanggalingan ni Enteng. Inago ko pa sa kanya ang ilaw pero wala naman akong nakitang kahina-hinala. Hindi kaya aswang yun, pre. Seryoso ko na niyang lagay na yan, ha? Ay, nako. Kaya mo na nga. Oh, saan ka pupunta? Uwi na. Baliw! Doon ka na muna sa bahay namin. Wala naman tao doon eh. Ayos lang ba doon? Oo naman oh. Kesa naman maglakad ka pa hating gabi na. Hinatid ko si Enteng sa bahay na pinagawa ni Tito Abner para sa amin. Para daw yun hindi na kami pabalik-balik pa na galing sa malayo. Pero ang totoo, gusto niya talaga kaming mas mabantayan namin ang pasugalan niya. Di hamak na mas maayos at maganda ang bahay na pinagawa ni Tito Abner. May maayos na papag. Meron ding matinong banyo na hindi nasako ang pangharang. Kaunting lakad lang naman eh. Kapag may kailangan ka, punta ka lang sa pasugalan. Itulog mo na yan, antok na antok ka na eh. Salamat pre ha. Pero wala namang aswang dito no. Ewan ko sa'yo. Sige na, kailangan ko nang bumalik doon. Iniwan ko muna si Enteng sa bahay na tinutuluyan namin. Sandali pa akong lumingon sa kanya. At nakita kong kumuway pa siya. Medyo nakampante na ako dahil maayos lang naman siya doon. Kaya binalik ko na lang ang atensyon ko sa pag-asikaso ng mga sugarol. Dakong 2:00 na ng madaling araw nang matapos ang pasugalan. Habang naglilinis kami ni tatay ng mga lamesa, may isang matandang lalaki na lumapit sa amin. Puti ang buhok niya pero halatang malakas-lakas pa. O Manong,
Tapos na po ang oras ng sugalan. Bawal na po tao rito. Wala kaming nakuhang tugon mula sa matanda. Nakatingin lang siya sa amin na para bang meron kaming ginawang kasalanan sa kanya. Anong? Narinig niyo ho ba ako? Bawal na po ang tao rito. Medyo kinabahan ang tatay ko. Napansin ko rin na parang hindi na komportable si tatay. Kaya ang ginawa ko, ako na ang kumausap sa matanda. Manong, bukas na lang po kayo bumalik. Wala na po kasing mga sugarol dito eh. Mas lalong nanlisik ang mga mata ng matanda sa amin. Pareho na kaming hindi mapalagay ni tatay. Noong mga sandaling yon, isang mahabang katahimikan ang namayani. Nakikipagpakiramdaman lang muna kami. Maya-maya pa, kusa nang umalis ang matanda. Nakahinga ako ng maayos noon. Aminado ko na kahit na matanda na yon, hindi pa rin ako naging kampante. Nakasingot siguro ng medyas ang matandang yon. Tinanong ayaw namang magsalita. Tara na nga't walang kasama ang kaibigan mo ron sa bahay. Napapailing na lang ako habang naglalakad. Pagpasok namin ng bahay, naabutan namin si Enteng nagising pa rin. Parang hindi naman siya nakatulog mula nang iwan ko siya. Oh, bakit hindi ka pa matulog? Namamahay lang yata ako. Yun lang ang dahilan na sinabi niya, pero pakiramdam ko noon may nangyaring hindi ko alam. Kaya nang makatulog na si tatay, kinausap ko ng pabulong si Enteng habang nakahiga kami. Pre, ano? Hindi ka mapalagay? May nangyari ba? Para kang namumutla kanina nang datnan ka namin eh. Bumangon si Enteng at napapakamot ulo pa siyang nagsalita ng mahina. Hindi ko alam kung maniniwala ka sa akin. Pero, sige na, sasabihin ko na sa'yo. Ano ba kasi talaga yun? Yung nakita ko kanina nung umihi ako, nakita ko ulit yan kanina dyan sa gilid ng bahay. Pre, ano ba talagang meron sa lugar na ito? Dati ba talagang may ganun dito? Ha? Ano ba kasi yung nakita mo? Hindi ko nga alam kung ano kung aswang ba? Seryoso ang mukha ni Enteng. Kilala ko siya. Hindi siya gagawa ng kwento para lang magpapansin. Kaya naman, parang nagkakaroon na rin ako ng hinala na baka nga totoo ang sinasabi niya. Namalayan ko na lang ang sarili ko na nagtitindigan ng balahibo ko. Ano? Natatakot ka na rin ano? Ha? Ako? Natatakot? Bakit naman ako matatakot? Di naman totoo. Ha? Napatigil ako sa pagsasalita na makarinig kami ng mga yabag ng paa sa labas. Nakatinginan kaming dalawa ni Enteng. Parang pareho kami nang naiisip sa mga pagkakataong yon. Nagkasinyasan pa nga kami kung sino ang unang sisilip sa labas. Pero sa huli, kaming dalawa na rin ang lumabas para tumingin. Marahan namin itinulak ang bintana at saka sumilip sa siwang sa labas at meron kaming nakitang matandang lalaki. Yun ang matandang nakausap namin habang naglilinis kami ng mga lamesa. Pero sa pagkakataon na yon, hindi pangkaraniwan ang mukha niya. Maliwanag sa tapat ng bahay namin. Kaya kitang-kita namin ni Enteng ang nakalaylay na dila na matanda. Bukod pa roon, nakakabahala at nakakakilabot din ang mga pagkalat ng dugo sa bibig niya. Napatakip na lamang kami ng bibig dahil sa sobrang takot at pagkabigla. Mas lalo pa kaming kinabahan ng dahan-dahang naglakad ang matandang yon sa tapat mismo ng bintana. Nang maramdaman namin na bubuksan ng matanda ang bintana, hinawakan namin yon para mahila paloob. Nang sa ganon ay hindi niya yon mabuksan. Nung sandaling yon kabanong, naniniwala na ako kay Enteng na aswang nga ang nakikita niya. At ang matandang yon ay isang aswang. Todo hila kami sa bintana. Nakahinga lang kami ng maayos nang maramdaman namin na wala ng aswang sa labas. Sinubukan namin nagisingin si tatay noon pero sa halip na maniwala, sinabi na lang niya sa amin na pusa lang daw yon. Dahil sa pangyayaring yon, ay nanatiling mulat ang mga mata namin. Hindi na rin kami nagtangkapang matulog sa takot na baka bumalik ang aswang. Wala kaming ideya ni Enteng noon kung bakit kami inaaswang. Wala namang buntis sa amin. Bukod pa ron,
wala namang kaming ginagawang masama sa kanila. Malaking palaisipan talaga sa amin ang nangyari noon. Kinaumagahan, hindi ko na rin nakita pa si Enteng. Mula sa bahay namin sa liblib na yon, may isang terminal ng jeep, pero bago kami makarating doon, may nadaanan kami mga taong nagkakagulo. Nung unay, akala namin ay merong nasagasaan. Hindi na kasi bago sa amin ang ganon. Lagi kasing may nasasagi sa kalsada na yon dahil ang dami talagang tangang driver. Pero nang makalapit na kami, doon na namin nalaman na iba pala sa inaakala ko ang tunay na eksena. Narinig namin si Enteng mula sa mga taong nakikiosyoso na ang lalaki nakatakip ng dahon ng saging ay inatake raw ng aswang. Otomatikong nagtayuan na naman ang mga balahibo namin. Hinila ko kagad palayo si Enteng para makarating na kami sa terminal. Huwag ka na muna rito pupunta ha. Pakiramdam ko talaga may aswang sa area na ito eh. Bilis, sumakay ka na. Uy pre, maraming salamat pala Oo na, sige na, layas na. Bumuntong hininga na lamang ako nang makaalis na ang sinasakyan jeep ni Enteng. Agad akong bumalik sa bahay. Naabutan ko pa si tatay na nagiinit ng ipangkakapi niya. Hindi na ako nagdalawang isip na sabihin sa kanya ang mga nangyari. Naisip ko rin kasi na mahalagang malaman niya para alam niya din ang gagawin sakaling bumalik ang aswang. Tay, naniniwala ka ba sa aswang? Aswang? Hindi. Gawa-gawa lang ng tao yan eh. Paano kung totoo? Hindi yan totoo. Alam mo kasi, sabi ng napag-aralan ko nung araw, yung mga aswang ay inimbento lang ng mga Kastila para takutin ng mga Pilipino. Kaya sa paglipas ng henerasyon, nagpasalin-salin ng mga paniniwala. Alam mo anak, ang problema kasi sa mga Pinoy mahilig silang maniwala sa mga kwentong bayan. Kaya tuloy, madaling matuto mga Pilipino kahit nasa ibang paraan. May nakita kaming aswang ni Enteng kagabi tay eh. Napatigil si tatay sa pagnguya ng kamuting kahoy. Yung tingin niya sa akin ay para siyang naaalibadbaran. Masasabi ko lang na hindi totoo mga aswang tapos ano yung pinagsasabi mo? Malapit sa terminal. May natagpo ang bangkay ng lalaki. Galing dito yung lalaki yung sa sugalan natin kagabi. Ang sabi ng mga naroon, aswang daw ang pumatay. Yan na nga sinasabi ko. Madaling maloko ang totoo nga sila tay. Bakit ba ayaw niyong maniwala? Paano ako maniniwala? Alam mo ikaw, Elmer, nagbago na kami eh. Mula nung magsasama ka dyan sa Enteng na yan. Ikaw nagbago tay. Mula nung mapunta tayo rito sa sugalan, hindi na kita naramdaman bilang tatay eh. Hindi ka na marunong makinig sa akin. Naalamo ka na yata ng pera eh. Hindi maganda yung sinasabi mo ha, Elmer. Sinasabi ko sa iyo. O bakit? Totoo naman tayo Dahil kahit papano, nakikinig ka sa mga sinasabi ko sa'yo. Ngayon, magsalita pa lang ako eh. Parang naiirita ka na. Sabihin mo nga sa akin, ano ba talaga yung ginawa niyo noon sa matanda para makuha yung lupa? Bakit nagbago ka na ng ganyan? Biglang natameme si tatay. Sa tuwing binabanggit ko yon, parang lagi siyang natataranta. Hindi mapakali at parang may trauma sa mukha niya. Mabuti pa Ano? Iibayin mo na naman ang usapan. Sagutin mo ang tanong ko. Tumingin sa akin ng seryoso si tatay. Nang magsasalita na sana siya nang biglang dumating si Tito Abner. Kaaga-agay nakikinangan ng mga alas niya sa katawan. Umusok-usok pa ang bibig niya. Andoy, kumusta naman ang pasugalan? Wala man lang paalam si Tito Abner at kinuha niya kagad ng isang upuan. Ang mga tauhan naman niya ay nasa labas lang at naghihintay. Ayos na ko, insan. Teka, nandito mga kinanta natin kagabi. Nagmamadaling kinuha ng tatay ko ang pera sa maliit na kabinet at saka ibinigay kay Tito Abner. Ito na ba lahat? Insan, wala na akong binawas dyan. Ito, 100. 100? Ibababa ko muna ang sahod mo ha. Nagpapatayo pa kasi ako ng isa pang pasugalan sa kabila eh. Hindi ko na napigilan ng sarili ko kaya sumagot na ako sa usapan nila. Tito Abner, hindi naman yata tama yan. Hindi na nga ako kasama sa pinapasahod eh.
Si tatay na nga lang ang pinapasahod mo eh. Binabarat mo pa. Halatang hindi yun nagustuhan ni Tito Abner. Pero noong mga oras na yon ay wala siyang pakialam. Sa tuwing nakakaharap ko siya, lagi kong ginagawa ang lahat ng paraan para mainsulto ko siya ng patalim. Lagi kong ginagawa ang lahat para lang mainsulto ko siya ng palihim. Wala kang pakialam. Huwag kang makisali sa usapan namin. Sampid ka lang dito. Manahimik kapag ignorante. Isa pa, pwede ba? Huwag mo na nga akong tawaging Tito Abner. Tawagin mo akong boss. Ikaw din, Antoy. Hindi tayo gaya ng dati na pamilyang turingan dito. At ang boss at mga tauhan ko, kayo. Ano, naintindihan nyo ba? Sasagot pa sana ako pero sinenyosan na ako ni tatay. Wala na akong nagawa kundi manahimik na lang. Pero ang totoo, banas na ako sa tatay ko. Na nagpapakatutan na naman siya at wala na siyang pakialam sa dignidad niya bilang ama. Padabog na umalis si Tito Abner sa bahay. Agad naman akong nilapitan ni tatay. Pero bago pa siya magsalita, inunahan ko na siya. Magpapakumbaba ka na naman? Yun ang sasabihin mo, tay? Hindi ba? Pambihira naman, oh. Umalis na lang ako kaysa magtalo pa kami ng tatay ko. Dahil maaga pa naman, ay nagtungo na lang ako sa bahay ni na Tito Abner. May pinapakuha kasi sa akin si tatay nung nakaraan pa. Pero dahil bad trip ako sa pagmumukha ni Burnok, laging napupurnada ang punta ko. Pagkarating ko, nakita ko kagad si Enteng sa bukana pa lang ng bahay nila Tito Abner. Nilapitan niya ako na may nababahalang muka. Elmer, alam mo yung nakita natin kanina malapit sa terminal? Oh, bakit? Anong meron? Kasama ako sa bukid yung nabiktima ng aswang eh. Ha? Seryoso? Gagi ka. Huwag ka nga magbiro ng ganyan ha. Baliw ka ba? Hindi ako nagbibiro. Kasama nga namin yun, si Mang Tobias. Siya yun, pre. Ang sabi kasi kagabi, nagsugal daw yun dun sa sugalan ninyo. Tapos pag-uwi siguro, tsaka siya inatake. Putya. Pre, kung ako sa'yo, umalis na kayo ng tatay mo ron. Kasi kapag tumagal, kayo biktima ng aswang na yan eh. Napaisip ako sa sinabi ni Enteng. Kung ako nga lang din na masusunod, ayaw ko na sa lugar na yon. Bukod kasi sa liblib, parang ang bigat-bigat ng pakiramdam ko kapag naroon kami. Pero alam kong malabo namang sumama sa akin si tatay sa pag-alis. Hindi niya kayang iwan ang pasugalan. Bago ko umalis sa bahay nila Tito Abner, nakita ko pa si Tito Abner na nagbibilang ng pera sa sala nila. Habang nakatingin ako sa kanya, hindi pa rin nawawala sa isipan ko na baka may pinagawa siya kay tatay na iligal. Ang pera talaga tong siraulong to. Babagsak ka rin. Ilang araw pa ang nakalipas, mas lalong dumami ang mga dumatayo sa gabi para lang magsugal. Sa sobrang dami, pinalawak pa ni Tito Abner ang bakuran. Tuwang-tuwa ang tito kong demonyo dahil sa dami ng perang nakukuha niya sa sugalan. Habang ang tatay ko naman, nagtitiis na naman sa mababang sahod. O sige, magsugal lang kayo. Maraming yumayaman sa sugal. Nagtawanan pa ang mga sugarol na parang walang mga sariling utak. Napapailing na lang ako. Lalo na nang makita kong pati si tatay ay nakikitawa na rin. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos na inaasikaso ko mga sugarol, palagi kong iniisip kung paano ko mapapasara ang pasugalan na yon. Hindi rin naman ako makalapit sa mga pulis dahil alam kong mas papanigan lang nila si Tito Abner. Masyado kasing maimpluwensya si Tito. Kaya malaya niyang nagagawa lahat ng kahayupan niya. Habang apala ko, biglang may pumasok sa isipan ko. Hindi ako sigurado nun pero kailangan kong subukan ang naisip ko. Sa kasagsagan ng sugalan nung gabing nandoon si Tito Abner, palihim akong umalis doon. Daladala kong isang karatula na palihim ko ring ginawa sa bahay. Sinulat ko yon ng mag-ingat sa lugar na ito, may aswang dito. Inilagay ko yon sa kalye di kalayuan sa sugalan. Pagbalik ko sa bahay, hindi ko inaasahan na maabutan ko si tatay at Tito Abner na nag-uusap doon. Nagtago ko sa gilid at nakinig sa kanila.
Seryoso ka ba, Andoy? Yan lang ang sasabihin mo sa akin matapos mo akong patayuin sa kinauupuan ko? Boss, maniwala kayo sa akin. Parang hindi naligtas itong lugar na ito eh. Parang nagiganti yung matanda. Baliw ka ba? Nakadroga ka nga eh. Nakaganti. Di yun. Boss, alam ko di ka maniniwala. Pero palagay ko, aswang yung matandang may-ari ng lupang ito. Isang malakas na sampal ang natanggap ng tatay ko. Sa lakas na pagkakasampal, napaatras si tatay at napahawak sa dingding ng bahay namin. Gigil na gigil ako noon, pero wala akong magawa dahil alam kong mas lalala lang ang sitwasyon kapag nakisali pa ako. Sira pala ulo mo eh. Mag-ama nga kayo ng anak mong kung ano-ano na lang ang pinagsasabi. Huwag ka nga magpapaniwala sa mga aswang na yan. Sige na, mag-asikaso ko na lang dito sa sugalan. Yan ang dapat mong gawin. Hindi yung gagawa-gawa ka pa ng mga kwento. Baka mamaya marinig ka pa ng mga tao dito eh, mawalan pa ako ng pera. Pwe! Nang didiring umalis si Tito Abner, nag-init naman ang dugo ko sa mga sandaling yon. Nakaramdam ako ng awa sa tatay ko. Pero sa kabilang banda, nalito ako sa mga sinabi ni tatay. Buong akala ko kasi ay hindi siya naniniwala sa mga aswang. Pero salungat ang mga narinig ko sa mga sinabi niya. Nang masiguro kong wala na sila Tito Abner, mabilis kong nilapitan si tatay. Magsasalita pa lang sana ako pero bigla na lang din siyang umalis. Hindi mapakali ang kalooban ko noon. Dahil sa mga nalaman ko, hinala ko noon na baka pinatay nila ang dating may-ari ng lupa. At malakas talaga ang kutob ko na yun lang ang ginawa nilang paraan para maangkin ang lupa. Pero ang mas kinakabahala ko, papaano kung totoong aswang ang matandang napatay nila? Malaki ang tsansa na unang mapapahamak ay ang tatay ko. Nagdaan pa ang ilang minuto. Unti-unti nang nag-alisan na ang mga sugarol. Kakaunti na lang ang natira sa bakura namin. Maya-maya pa, nagulat na lang kaming lahat nang may isang lalaking bumalik. Takot na takot siya at namumula ang mukha. Pero mas kinagulat namin nang sabihin niyang hinablot daw ng aswang ang kasama niyang naglalakad. Nung una'y pinagtawanan lang siya ng mga iba pang mga naroon. Pero sa mga sumunod na mga eksena, nakita na lang namin na matandang mahaba ang buhok na lumabas mula sa kadiliman. Tumayo siya sa tapat ng pasugalan. Kinumpirma naman ng lalaki na yun nga ang humila sa kasama niya. Sa takot, nagtayuan ang mga nagsusugal. At saka sumiksik sa isang sulok. Kaming dalawa na lamang ni tatay ang tila napako lang sa kinatatayuan. Ikaw at ang ama mo, magbabayad kaya! Normal lang na naglakad ang matanda paalis. Kita ko naman sa mukha ng tatay ko ang labis na takot at pagkabalisa. Nagmamadali rin na nagtayuan at nagtakbuhan paalis ang mga nagsusugal. Kaming dalawa na lang ni tatay ang naiwan. Pareho kaming hindi alam ang unang gagawin. Kung tatakbo rin ba kami paalis at kung pupuntahan ba namin si Tito Abner na pareho naman naming alam na hindi maniniwala sa amin. Nang mahimasmasan naman ang bahagya, dinala ko ang tatay ko sa loob ng bahay namin. Sinarado ko ang lahat ng bintana at kinandado ang pintuan. Alam kong naniniwala ka sa aswang, tay. Umamin ka nga sa akin. Anong ginawa niyo doon sa matandang may-ari ng lupang to? Nanginginig si tatay noon. Kahit hindi pa siya nagsasalita, binubunyag siya ng kanyang mga mata. Tay, umamin ka na. Bago pa dumating ang punto na tayo naman ang mamatay. Huminga ng malalim ang tatay ko. Umupo siya sa gilid ng lamesa at napasalok ng tubig sabay inom. Nung gabing yon, dumating kami rito ng gabing yon na kasama ko yung mga tauhan ni Abner na may dalang pera para sana ipambabayad sa matanda. Kaso, kahit ako na ang kausap niya, tumanggi pa rin siya. Nalaman niya pa rin na pinadala lang ako ni Abner. Halos 1 oras ako nakikiusap sa matanda pero nagalit lang siya sa akin. Paalis na sana kami ng mga kasama ko nang biglang bumaba ng sasakyan si Abner. Siya ang pumilit sa matanda. Pero ayaw pa rin. Kumuha ng baril si Abner at pinilit niya akong hawakan yon.
Sinabi niya sa akin na barilin ko raw yung matanda para wala nang problema. Pero ayoko talagang gawin yung ganun eh. Pero tinakot ako ni Abner. Kapag hindi ko binaril ang matanda, ikaw naman daw ang ipapapatay niya. Siyempre kahit masama ang pumatay ng tao ayaw ko rin naman na ikaw ang mawala. Kaya kahit masakit sa kalooban ko, kinalabit ko yung gatilyo. Parang nanlambot ang tuhod ko sa mga nalaman ko mula kay tatay. Umiyak na siya sa mga sandaling yon. Bakas na talagang nagsisisi siya sa kanyang ginawa. Bago mangyari ang lahat ng iyon, may ilang kaming nakausap tungkol sa matanda. Ang sabi nila, hindi raw dapat namin ginagambala matanda. At ang sabi pa ng iba aswang nga daw yung matandang iyon. Yun at may angkan pa raw siya sa iba't ibang nayon. Pero hindi namin yun inintindi. Inisip namin na tinatakot lang kami ng mga taong nakausap namin. Ngayon, napagtanto ko na baka nga totoo mga sinasabi sa amin nila noon. Malakas ang kutob ko ngayon na gumaganti na sila. Inuunti-unti nila hanggang sa ako na ang isusunod nila at si Tito Abner. Napakawalang niya talagang Abner na yan Yan kasi ang sinasabi ko sa inyo, tay. Naging sunod-sunuran ka sa hayop na yon. Kaya ngayon, ikaw ang nalalagay sa alanganin. Bakit ba kasi hindi nyo kaya maging matapang para sa sarili ninyo? Hanggang kailan pa kayo hahalik sa paa ng taong wala namang ginawang mabuti? Alam kong nasakta ng tatay ko sa sinabi kong yon. Pero hindi ko yung binawi. Alam ko na kailangan niyang marinig ang mga salitang yon. Nang sa ganon, ay magising siya sa katotohanan. Aalis na tayo dito. Papabayaan natin tong pesting sugalan na ito bago pa tayo mismong mamatay. Pero papatayin tayo ni Abner kapag sinubukan nating umalis. Anong gagawin natin ngayon yan? Maghihintay kung kailan tayo mapapatay ng aswang? Manatili tayo rito. Aalis lang tayo kapag pati si Abner ang nakakita dun sa aswang. Ikilan pa yan, tay. Ano ba naman kayo? Gamitin nyo nga utak nyo. Hindi pwedeng maghintay tayo palagi sa pagkakataon lalo na kung buhay na ang usapan dito. Ay, bebe, wala akong pakialam kung masaktan ka. Kung yun ang paraan para lang gumising ka sa katotohanan, gagawin ko yun ng paulit-ulit. Ngayon tay, ikaw ang makinig sa akin. Sa ayaw at sa gusto mo, bukas ng umaga alis tayo rito. Kung talagang mahalaga ako sa inyo, ngayon, ako naman ang pakinggan nyo. Naiintindihan nyo ba ako, tay? Tumango-tango na lamang si tatay. Hindi na niya ako kinontra dahil alam din niya siguro sa sarili niya na magulo ang utak niya. Sa mga oras na yon, inihanda na namin ang gamit namin. Nakapag-impake na kami. Pagdating ng kinaumagahan, kung kailan handa na kaming umalis ni tatay, minalas kaming nakasalubong sa tapat si Tio Abner. Kasama na naman niya ang mga tauhan niyang puro pangit ang mga muka. Teka, saan kayo pupunta, ha? Nagtatakang tiningnan kami ni Tito Abner. Nang mapagtanto niya na aalis na kami, ay bigla niyang sinampal si tatay ng malakas. Wala kang utang na loob? Matapos kitang buhayin kasama yung anak mong walang silbi, aalisan mo na lang ako ng ganun-ganun na lang? Kinuha ng mga tauhan niya ang mga gamit namin. Hindi na ako nagdalawang isip na sumagot. Wala na akong pakialam nun kung ano na ang gagawin niya sa akin. Wala kaming utang na loob sa inyo. Kung meron man, matagal na namin bayad yun. Kaya wala kang karapatan na saktan kami ngayon. Aalis kami dahil ayaw na namin magpaalipin sa katulad mong walang puso. Aba, matabil na talaga ang dila mong hinayupa ka. Aktong susuntukin ako ni Tito Abner nang humarang si tatay. Sinalag niya ang kamao ni Tito. Tama na, insan. Tama na yung kasamaan mo. Marami ka nang nasirang buhay sa mga kagustuhan mong mas lalo pang yumaman. Nakikiusap ako sa iyo. Hayaan mo na kami. At wag mo na kaming sasaktan. Lalo na ang anak ko. Padabog na inalis ni Tito Abner ang pagkakahawak sa kanya ni tatay. Saan ka ba kumukuha ng lakas para lumabang ka sa akin, ha? Anong pinagmamalaki mo? Yang purol mong pangil? Kahit kagatin mo ako, hindi ka makakasugat. Gumaganti na sila, insan.
Tayo na ang susunod nila. Kaya ihanda mo ang sarili mo. Ano bang pinagsasabi mong tanga ka? Aswang ang matandang may-ari ng lupang ito. At hindi siya nag-iisa. Marami sila. Nagpaparamdam na sila para iparating sa atin ang binabalak nilang paghihigante. Manahimik ka! Ayokong pakinggan niyang kabaliwan mo. Anong aswang-aswang? Walang ganon. Mas naniniwala pa ako na mamamatay ka ngayon kaysa sa aswang na yan. Inagaw ni Tito ang baril ng isa sa mga tauhan niya at tinutok kay tatay. Mabuti na lang at dumating ang anak nitong si Burnok. Pagyewang-gewang pang tumatakbo palapit sa amin, kaya sandaling natigilan si Tito Abner. Baba, si Mama! Umiiyak siya na parang batang hindi napasuso. Inis na inis si Tito Abner kaya binatukan siya ng malakas. Si Mama! Pinatay siya! Parang gumuho ang mundo ni Tito Abner noong mga sandaling yon. Kahit naggalit ako sa kanya, hindi pa rin maiwasang mabigla sa nangyari. Hindi na tinuloy ni Tito Abner ang pinabalak niya sa amin. Nagpaiwan na lang siya na magbabantay sa amin at umalis na rin siya kaagad. Wala kaming ideya ni tatay kung ano ba talaga ang nangyari kay Tita Amira. Basta ang alam lang namin ni tatay, noong araw na yon dapat pauwi na si Tita Amira galing sa ibang probinsya. Kinagabihan, napilitan na lang kami ni tatay na mag-operate ng pasugalan. Lagi kasi nila kaming tinututukan ng baril. Kakaunti lang ang mga tao sa pasugalan noon. Naging epektibo kasi ang inilagay kong karatula sa kalye. Bilang sa daliri ang mga lamesang okupado. Tay, kapag hindi nakatingin yung mga bantay, tumakbo na kagad tayo. Anak, baril ang dala nila, hindi kutsilyo. Huwag tayong padalos-dalos. Maghintay tayo ng tamang pagkakataon. Wala kami ginawa sa mga sumunod na oras. Habang ganun kami, hindi namin maiwasang hindi kabahan. Hindi kasi nagkakamali ang kutob namin ni tatay. Ramdam namin na darating ang mga aswang. Maya-maya pa, napatigil kaming lahat nang may marinig kaming malakas na sigaw. Hindi yun sigaw ng pangkaraniwang tao. Sigaw yun ng isang nilalang na parang nagtatawag ng kasama. Nagkatingin na kami ng tatay ko. Yun na kasi ang bagay na ayaw namin mangyari. Pero sa mga sandaling yon, alam naming paparating na ang mga aswang. Kumilos lang kami ng normal ni tatay. Kahit napalakas ng palakas ang sigaw, maging ang mga nagbabantay sa amin ay nakakatinginan na rin. Nagtataka at naguguluhan sa kanilang naririnig. Kayong mga bantay, ihanda nyo na mga sarili ninyo. Paparating na ang mga aswang! Ngunit sa halip na paniwalaan si tatay, tumingin lang sila at saka tumawa. Pero taliwas sa tawa nila ang pinapakita ng kanilang mga mata. Halatang nangangamba rin sila. Hinayaan na lamang sila ng tatay ko. Hinanda na lang din namin ang mga sarili namin. Matapos ang sunod-sunod na sigawan mula sa kagubatan, nakaramdam na rin kami na parang may mga paparating. Sa puntong yon ay tumigil na sa pagsusugal ang mga naroroon. Nagtayuan na rin sila at kanya-kanyang umatras. Yung mga bantay naman namin ay pumwesto na sa harapan ng bakod. Tay, kapag nawala itong dalawang bantay sa likuran natin, tumakas na tayo. Sumang-ayon sa akin si tatay. Talagang pinakikinggan na niya ako. Kasi kung hindi, baka maging hapunan pa kami ng mga mababangis na nilalang. Nagdaan pa ang ilang minuto. Bigla na lamang may mga lumabas na tao sa madidilim na parte ng area na yon. Nagawa pang kausapin ng mga bantay at tanungin kung sino sila. Pero pag-angil lang ang naging tugon ng mga yon. Dahil doon, nagpaputok na ang mga bantay namin. Pati yung dalawang bantay namin sa likuran namin ay humanay na rin sa mga kasama nila. Tay, tara na! Umatras kami ng tatay ko at dumaan kami pabalik sa bahay. Kumuha pa ng itak si tatay doon sa bahay at ang bag niya. Bago kami umalis, pinagmasdan pa namin ang pagkakagulo. Kahit na nababaril sila, mabangis pa rin ang mga aswang. Nakaramdam kami ng awa sa mga sugarol na namatay. Pero mas pinili na lang din naming iligtas ang sarili namin. Karipas kami ng takbo ni tatay.
Hindi namin alam kung saan ang direksyon ng tinatahak namin. Basta diniretso lang namin ang daan mula sa likurang bahay namin. Nakapasok na kami sa kagubatan. Kahit na nakalayo na kami, hindi pa rin kami naging kampante. Makilang ulit pa kaming naglilingon. Pahinto-hinto at patingin-tingin sa bawat sulok ng kadiliman. Sabi pa sa amin ng mga nakausap namin, dati may mga baryo daw na mga aswang eh. Yung baryo daw na yon ay pagmamay-ari ng matandang napatay namin. Kung ganun, talagang malaki ang galit ng mga aswang kay Tito Abner. Oo, hindi lang sa kanya, sa akin din. Ako ang kumakalabit ng gatilyo ng baril na napapatay ng matanda eh. Tay, kasalanan to lahat ng pinsan mong masama ang budi eh. Kung hindi dahil sa kanya, wala naman tayo sa ganitong sitwasyon eh. Kinarma na siya sa pagkawala ng asawa niya. Buti nga. Anak, kahit pa anong sama ng tao, hindi pa rin tayo dapat sumang-ayon sa pagiging miserable nila. Kasi kung ganon, wala tayong ipagkakaiba sa kanila. May punto naman ng tatay ko. Kaya hindi ko na siya kinontra pa. Matapos ng makapagpahinga, ay nagpatuloy na rin kami sa paglalakad. Tumagos na kami sa isang kalye. Hindi namin alam kung saan papunta. Pero sa awa ng Diyos, may napadaan na truck ng gulay. Nakiusap kami kaya naisakay naman kami sa likuran. Nakababa kami sa bandang terminal ng tricycle. Malapit lamang yon sa bahay nila Tito Abner. Naisipan namin sumilip sa bahay nila para sana alamin kung naroon na ba si Enteng. Magpapatulong kasi sana kami kay Enteng na maihatid kami sa bayan. Meron kasing motorsiklo ang tatay ni Enteng. Ang kaso, wala doon si Enteng noong mga sandaling yon. Aksidente naman naming napakinggan ang nangyayari sa loob ng sala. Kahit ano pa man ang pumatay sa asawa ko, kay aswang man yan o tao, hanapin nyo at dalhin nyo sa akin. Dahil ipapatikim ko sa kanya ang impyerno. Galit na galit noon si Tito Abner. Nanlilisik ang kanya mga mata. Kulang na lang ay ang pagbabarilin nila ang lahat ng nasa sala. Opo, sabi nga ng mga nagdala sa bangkay dito ni Mama eh, aswang ang pumatay sa kanya eh. Manahimik kayo sa kapang walang kwenta. Anong aswang ang pinagsasabi mo? Sira ulo ka. Wala ka namang silbi kung ano-ano pa yung sinasabi mo. Pero maniwala ka pa. Aswang ang pumatay kay Mama. Baka isa sa mga nagawan mo ng hindi maganda kaya gumaganti na sila. Eh manahimik ka. Kung hindi ka mananahimik, pasasabugin ko yung bungo mo. Napayuko na lamang si Burnok nang tutukan siya ng baril ng tatay niya. Nakaramdam na ako ng awa sa kanya noong mga sandaling yon. Pero wala naman ako magagawa. Bago pa may makaalam na naroon kami, umalis na rin kami kaagad ni tatay. Alam mo ba kung saan tayo nakatira, Enteng? Hindi ko nga rin po alam eh. Nakatago lang kami ni tatay sa gilid ng kalsada. Ang tanging na lang naisip namin sa kinaroroonan ni Enteng ay ang lubid. Dali-dali kaming nagtungo roon ni tatay, pero wala na kaming nakita roon. Habang sinusuri namin ang mga kubo na naroon, nakarinig kami ng parang may kumakain na gigil na gigil. Balak pa sana namin puntahan yon pero bigla na lang may humila sa amin patungo sa likuran ng kubo. Oo, ako to. Huwag kayong maingay. Bakit? Ano bang nangyayari? Inatake kami ng 2 beses ng aswang kanina. Hanggang ngayon, hindi pa rin sila umaalis dito. Napalunok na lang ako ng laway. Hindi lang pala kami ang inatake. Lahat pala ng taong may koneksyon kay Tito at kay Tatay, dinadamay na rin ng mga aswang. Ganoon kalaki ang galit nila. Yun nga lang wala silang pakialam kung sino ang mamamatay. Doon ko napagtanto na bali wala pala talaga ang mga aswang. Mas magaling pala silang gumanti kaysa sa gitna ng isang normal na tao. Galit na galit sila. Hinahanap nila si Mang Abner. At kayo po, Tito Abdoy, kailangan niyo umalis ng kabis bago pa mahuli ang lahat. Yun nga ang dahilan kung bakit ka namin hinahanap eh. Kasi kailangan namin ng tulong mo. Mukhang di ko kayo matutulungan. Wala na yung motor ni Papi. Binenta na kahapon. Na-addict na rin sa sugal. Paano to? May alam akong iba pang paraan.
Kailangan lang nating hintayin ang pagsikat ng araw. Napatigil kami sa pag-uusap nang makita namin ng isang asawang sumisingot-singhot at may parang hinahanap. Ang isang aswang naman ay hila-hila ang bangkay ng isang magsasaka. Sobrang kilabot ang nararamdaman ko noon. Napaka-brutal nila. Siguradong hindi nila kami sasantuhin sakaling malaman nila na naroon kami. Ginawa namin ang lahat para lang hindi na malaman ng nagtatago kami roon. Pinigilan namin ang paghinga. Makalipas lang ang ilang minuto ay umalis na rin sila. Kailangan na nating lumayo sa mga lugar na malapit kay Tito Abner. Nakakasiguro kong delikado kapag nandito tayo. May alam akong pwede niyong tuluyan. Sinama kami ni Enteng papunta sa isang abandonadong nyogan. May bahay doon na mukhang maayos pa naman. Uy, Enteng, sigurado ka ba na pwede rito? Baka mamaya trespassing na kami rito ha? Ano ka ba? Matagal lang walang namamalagi dito no? Kaya ayos lang naman din siguro. Aalis din naman tayo kapag naggumagana mabuti pa, dumito ka na rin muna. Masyadong delikado yung uuwian mo pa sa inyo. Tama si tatay. Mabuti pa nga. Pumasok na kami sa loob ng bahay. Nilinis lang namin yung mga papag doon. Kayang-kaya naman kesa naman kaming tatlo kasi medyo malaki-laki na. Una namin pinagpahinga si tatay. Kaming dalawa ni Enteng ang mananatiling gising. Nakikiramdam kami sa paligid. Nakabalitaan mo ba yung nangyari sa asawa ni Mang Aber? Oo. Asawang pumatay doon. Hinala ko talaga may ginawa yung Abnoy na yan Tapos aswang naman yung binangga niya. Nako pre, siguradong ubos ang angkan niyang Abner na yan. Ang masama pa dyan, damay kayo. Kasi angkan din kayo, hindi ba? Kaya nga dapat makaligtas kami ni tatay Ayaw ko ng buhay na ganito. Bukod sa ginagawa kaming alipin nilalagyan niya pa sa panganib ang buhay namin mag-ama. Alam mo pre, nababala talaga ako Ang sabi kasi sa akin noon ng tatay ni Julia, ang mga aswang may mga kaya rin sa buhay. Mayayaman din. Paano kung ipahanap nila tayo? Gamit ang yaman nila. Kung totoo man na mayayaman din sila, isa lang ang ibig sabihin yan. Malaki ang tsansa na mahuli nila tayo. Pero magkakaroon tayo ng pag-asa kapag nilisan natin ang probinsyang ito. Hanip naman kasi tito mo Dahil sa kasamaan niya, ang dami ng buhay na nadadamay at nawawala. Naawa ko sa mga kasama ko Wala naman silang ginagawang masama pero pati sila, inatake ng mga aswang. Bumuntong hininga na lang din ako. Nababahala ako dahil sa sitwasyon namin. Malabong malabanan namin ng mga aswang. Bukod sa wala namang kaming higit na kaalaman tungkol sa aswang, higit namang mabibilis sa mga nilalang na yon kaysa sa normal na tao. Lumipas sa mga oras, nakarinig na kami ng tilaok ng manok. Mugto na ang mga mata namin ni Enteng pero kinaya naming hindi makatulog. Dakong 5:00 ng umaga nang gisingin namin si tatay. Pasimple kaming sumilip sa labas. Nang masigurong wala namang tao roon, ay nagmamadali na kaming lumabas. Tay, ano ba yung paraan na sinasabi nyo? Basta, may kakilala ako na makakatulong sa atin. Pero ngayon pala sinasabi na kita, Elmer. Kakilala ko lang yon. Ha? Sino ba kasi yan? Basta, bilisan na lang natin maglakad. Halos 1.5 oras kaming naglakad. Narating namin ang isang barangay. Pumasok kami roon at tumigil sa isang bahay na medyo may kalakihan. Nandito na tayo. Tito Andoy, sigurado ko ba na kilala mo yun nandyan? Tumungo lang si tatay. Lumapit kami sa loob at kinatok na namin ang pinto. Maya-maya lang, bumukas yun at bumungad sa amin ang isang matandang babae. Mas matanda pa yung kay tatay. Sumilay ang nakakalokong ngiti sa mukha ng matandang babae. Hindi bumabagay ang lipstick sa labi nun kasi kulubot na. Mas lalo pa akong kinilabutan nang mahawakan niya ang tatay ko sa pisngi. Oh, Andoy, my love! Ay, anong pinagsasabi nitong Andoy, my love? Mamaya na ako magpapaliwanag. Anip, Tito Andoy Hindi mo naman sinabi na may karisma ka pala talaga sa matatanda. Sino ba itong batang ito?
Bastos ang bibig ah. Ay, palaboy lang yan sa kalye. Inampon ko. Huwag mo nang intindihin. Grabe naman sa palaboy, Tito. Minda, nandito kami para humingi ng tulong mo. Tiningnan muna kami sa isa na matanda bago nagsalita muli. Tulong. Pumasok muna kayo sa loob at nang mapag-usapan natin yan. Muli na naman humagod ang kulubot na kamay ng matanda sa dibdib ni tatay. Noong mga sandaling yon, gusto kong masok pero hindi ko nalang pinahalata. Yun na lamang kasi ang nag-iisa naming pag-asa. Matagal ba akong hindi dinalaw, Andoy? Dadalawin mo lang ba talaga ako kapag meron kang kailangan? O mahal mo ko kasi kailangan mo ako? Ang gulo ng sinasabi niya. Salbong ang kilay namin dalawa ni Enteng noong mga oras na kaharap namin si Aling Minda. Hindi nahihiya yung matanda sa harapan namin, lalo na sa akin na anak ng nilalandi niya. Minda, saka na tayo maglandian kapag nakaalis na kami sa panganib. Ano bang panganib yan? Sino ang umaaway sa iyo, my baby? Sabi mo sa akin at ipapakulong ko yan. Mga aswang. Dahan-dahang nawala ang ngiti na matanda. Hindi ko alam kung maniniwala ka pero hinahabol kami ng aswang. Mahabang kwento. Basta lahat ng may koneksyon kay Abner, pinapatay ng mga aswang. Kaya sana matulungan mo kaming makalis na muna dito sa Marinduque. Delikado ang buhay namin. Huminga ng malalim ang ginang. Parang pinag-iisipan niya ang sinabi ni tatay. Hinahabol ka mo kayo ng mga aswang? Oo, mamamatay kami kapag nahuli nila kami. Alam mo, matagal ko nang hinihiling na sana'y karmahin na yung pinsan mong Abner na yan. Pero dahil hindi naman kayo pareho, hindi ka damay sa lahat ng inis ko sa kanya. Ibig ba nitong sabihin tutulungan mo na kami? Ano bang may tutulong ko, Antoy? Kailangan ko sana ng pera Aalis na muna kami rito sa probinsya natin. Mapapahira mo ba ako? Pumunta ka kay Udong. Sabihin mo, hihiramin mo yung truck. Inutusan ka mo kita. Ang sasakyan na yon ang gamitin nyo papuntang pier. Wala akong pera dito na malaki para sa pamasahin nyo. Pero, teka. May kung anong kinuha ang matanda sa damitan nito. Inabot niya kay tatay ang isang singsing na kulay ginto. Hindi ko alam kung magkano ang halaga niyan. Binenta lang sa akin yan na matandang manghihilot noong araw. Hindi ko naman masuot kasi malaki. Ayan, bahala ka na dyan. Naku Minda, maraming salamat. Maasahan ka talaga kahit na kailan. Andoy, hindi to libre ha? Isang halik na tatagal ng 15 segundo ang kapalit nitong tulong na ito. Sa sinabing yon ni Aling Minda ay hindi na namin napigil ni Enteng ang sarili namin. Naubo-ubo kami. Nang maramdaman namin na masusuka na kami, ay agad kaming lumabas ng bahay. Makalipas ang ilang segundo, lumabas na rin ang tatay ko na padura-dura pa. Habang si Aling Minda naman ay abot langit ang ngiti. Andoy, mag-iingat kayo sa inyong lakad ha. Salamat sa halik. Mwah, chup-chup. Naglakad na lang kami paalis. Hindi ako makapaniwala na nakipaghalikan ng tatay ko sa halos nanay na niya. Iba rin pala tama nun sa'yo tay, no? Kakaiba ka talaga, Tito. Gagawin mo lahat para kay Elmer. Hoy, mga siraulo. Ang malaga ngayon ay may tsansa na tayo makaligtas. Pinuntahan namin ang truck na pagmamay-ari ni Aling Minda. Medyo luma na ang truck kaya ang sabi sa amin ng lalaking si Udong, hindi kami pwede magpatakbo ng mabilis. Sinimulan namin ang biyahe. Sa mga unang oras naman ay maayos naman ang truck. Pero habang lumalayo ang tinatahak namin ay parang bibigay na siya. Tanghali pa lang ay wala pa kami sa bayan. Sobrang bagal pa ng pagpapatakbo namin. Lintik naman buhay to. Mukhang di pa aabot yung truck na to sa bayan na. Paano natin mabebenta tong singsing na dala natin? Hindi na ba talaga kaya? Bagalan na lang natin. Diyos ko, mas mabagal pa tayo sa pagong 15 minutos lang yata ang nakalipas, tumirik na ang truck nang medyo paakyat na ang dinadaanan namin.
Wala kaming nagawa kundi ang tumigil na lang muna sa gilid. Sinubukan pang ayusin ni tatay pero wala na talaga. Pre, mukhang malas tayo ah. Umara na lang tayo kung may mapapadaan. Baka naman pwede makasabay tayo ulit. Umupo na lang kami sa gilid. Mga ilang sandali lang, nakatanaw na kami ng kulay puting van. Nagkaroon kami ng pag-asa. Tumayo na kami at 3 na kaming pumara. Sobrang saya namin nang hinintuan kami noon. Pero pagbukas ng van, nagulat kaming 3 nang makitang nasa loob si Tito Abner. Kasama niya ang mga tauhan niya. Kagabi pa kita hinahanap, Andoy. Dito ka lang pala lilitaw. Wala na kaming nagawa nang tutukan nila kami ng baril. Sumakay na lang kami. Akala mo ba matatakasan niyo ako? Hindi. Sama-sama tayong lalasapin ng karma. Talian ng mga aso na yan. Baka makatakas na naman eh. Abner, hayaan mo na ako. Gusto ko lang naman ng tahimik na buhay eh. Huwag ka makasalili, Andoy. Namatayan ako dahil sa mga punyemas na aswang na yan. Kung ako nawalan, dapat ikaw din. Pareho lang naman tayong nandun nung pinatay mo yung may-ari ng lupa eh. Pero ginawa ko yun dahil pinagtangkaan mong patayin ang anak ko. Ikaw ang may kasalanan ng lahat eh. Kasalanan mo kung bakit wala ng asawa. Wala akong pakalam kung sino may kasalanan. Basta hindi ako papayag na iwan mo ko sa gulo na 2 naman tayong gumawa. Nanahimik si tatay nang sikmuraan siya ng isa pa sa mga tauhan ni Tito Abner. Ibinalik kami ni Tito Abner sa bahay nila. Itinali nila kami sa mga haligi para hindi kami makaalis. Ayo, pagandaan niyo ang pagdating ng mga aswang. Papatay natin ng mga salot. Agad na kumilos sa mga tauhan niya. Siya naman ay naiwan sa sala kasama namin. Hawak-hawak niya ang 45 na baril. Para na siyang nababaliw. Nagagawa pa niyang ngumiti-ngiti at tumawa kahit kamamatay lang ni tita. Pagsapit ng gabi, lumabas si Tito Abner kasama ang 2 niyang kabata. Lumabas si Tito Abner kasama ang 2 niyang bataan. Siya namang dating ni Bornok, naggaling pa sa ikalawang palapag. Napansin namin na may black eye si Bornok. Namamaga din ang kaliwang pisngi. Bornok, anong nangyari dyan sa mukha mo? Nagdadalawang isip pa si Bornok sabihin, pero alam naman namin ni tatay na si Tito Abner ang may kagagawa nun. Napakahayop talaga ng tatay mo, no? Ikaw ba ang pinagbuntungan niya? Hindi nagsalita si Bornok. Tumayo lang siya at parang kaunti na lang ay mapapaiyak na. Bornok, alam kong kahit paano hindi ka kagaya ng tatay mo. Pero kung magtutulungan tayo, pare-pareho tayo makakalaya sa kasamaan niya. Tumingin sa akin si Bornok ng makahulugan. Kahit matakasan ko si Papa, wala na rin namang saysay ang buhay ko eh. Si Mama lang naman ang nag-iisang kakampi ko sa bahay na ito. Ngayon wala na siya. Wala nang dahilan para mabuhay pa. Sasaluhin ko na lang ang lahat ng galit ni... Tanga! Anong tingin mo kay tatay? Kahit napakasutil mong tao, anak din ang turing niya sa'yo. Mas pinapaborong ka pa nga niya minsan kaysa sa akin. Kaya anong sinasabi mong wala ka ng kakampi? Ayun si tatay Ako, si Enteng. Pwede tayo maging magkakampi. Parang napaisip si Bornok. Hindi na siya nakasagot na makabalik na si Tito Abner. Parang basang sisiw si Bornok na gumilid habang nakayuko. Sumapit ang 11:00 ng gabi. Sobrang tahimik na ng paligid. Si Abner ay nasa tapat ng bahay. Nakaabang sila sa mga aswang. Bornok, pakiusap. Tulungan mo kami. Uy! Tumingin lang si Bornok sa amin habang nakaupo siya sa hagdanan. Sandali siyang sumilip sa bintana. Maya-maya pa, nagparamdam na nga ang mga aswang. Nakita naming naalarma na ang mga armadong lalaki. Si Bornok naman, umakyat sandali sa itaas at pagbaba niya ay may daladala na siyang bag. Tatawagin ko pa sana siya na magpaputok na sila Tito Abner sa labas. May mga aswang na sa labas, pre. Ang dami nila, gagi. Tapos na tayo nito. Nagulat na lang kami nang lapitan kami ni Bornok. May dala siyang kutsilyo. Akala namin ay sasaksakin niya kami. Pero isa-isa niyang tinanggal ang tali sa kamay namin.
Nang makalaya na kami, dumukot naman si Burnok ng baril. Pinagbababaril niya ang mga tauhan ni Tito na nakakita sa amin. Dito! Bilis! Dumaan kami sa likuran ng bahay. Ang kaso, maging sa parting yun pala ay may nakaabang namang mga aswang. Hindi nagdalawang isip si Burnok na barilin ng mga yon. Nagpulasan ng mga aswang. Pinauna niya kaming makalabas. Pinagbabaril niya muna ang mga aswang na nakatungtong sa bubungan nila. Elmer! Saluin mo! Binuton niya sa akin ang susi ng kotse niya. Pero tinamaan ako sa muka. Gayunpaman, binigay ko kagad yung kay tatay. Burnok! Bilisan mo na! Tara na! Tumakbo kaming sabay-sabay patungo sa pinagparadahan ng sasakyan niya. Pero sa harap pala mismo ng bahay nila, naroon ang mas marami pang aswang. Kinailangan namin makalapit ng palihim. Sinamantala na namin ang pagkakataon na magkakaputukan at nagkagulo-gulo pa. Marahang kaming naglakad sa gilid. Na makapasok na kami sa loob ng sasakyan, biglang ayaw pumasok ni Burnok. O ano? Pumasok ka na! Diyos ko naman to! Oh. Mauna na kayo. Babalikan ko si Papa. Ay walang iya. Babalikan mo pa yung demonyong yon? Uy, tatay ko pa rin siya, no? At umasa pa rin ako na magbabago siya. Uy, Burnok! Wala na kaming nagawa nang bumalik si Burnok sa pinanggalingan namin. Isinarado na lang namin ang sasakyan. Hindi na muna namin in-start para hindi kami makaagaw ng atensyon sa mga aswang. Yaan niyo siya. Ganun niya kamahal ang tatay niya eh. Hindi natin pwedeng pigilan yon. Iiwan na lang ba natin si Burnok? Wala tayong magagawa eh. Kung hihintayin natin siya, mapapansin na tayo ng mga aswang dito. Tay, maghintay pa tayo konti. Sige na, kahit sandali lang. Pre, hayaan na natin si Burnok. Isasama niya sa atin ang tatay niya. Tayo naman ang aabulin ng mga aswang. Elmer, kailangan mong tanggapin na minsan, kailangan mo namang unahin ang sarili mo kaysa sa ibang tao. Yan ang natutunan ko sa lahat ng mga desisyong ginawa ko para kay Abner. Hindi na ako nakasabat. Kahit gustuhin ko mang makasama sa amin si Burnok, hindi ko na rin mapipilit pa. In-start na ni tatay ang sasakyan. Pagkaliwanag sa harapan, napatingin sa amin ang ibang aswang na nakaabang. Mabilis silang nagsigapangan. Agad namang kumambyo si tatay at saka pinihit ang manibela. Nang madaanan namin ang likod bahay nila Burnok, nakita namin siyang papalabas na at kasama si Tito Abner. Hinahabol din sila ng mga aswang. Hinintuan namin sila saglit. Pero nang makita ni Burnok na mapapahama kami kapag sumakay sila, sumenyas na lang si Burnok na umalis na kami. Ngumiti na lang siya sa amin. At nung oras na yon ay narinig ko pa ang huling sinabi ni Tito Abner. Wala ka! Naawa ko kay Burnok noon. Hanggang sa huling sandali, wala pa rin talagang pagpapahalaga sa kanya si Tito. Kahit na iniligtas pa niya yon mula sa mga aswang. Nakatakas kami sa mga aswang, pero hindi namin sigurado noon kung nakaligtas rin ba sila Burnok. Sa lagay kasi nila, malabong makalis pa sila noon dahil nakapalibot sa kanila ang mga aswang. Nakarating kami ng pier. Inumaga kami roon dahil sa pag-iisip kung ano ang nangyari kay Burnok. At dahil wala pa rin naman kaming perang pamasahe, hindi na kami nakatiis na balikan siya sa bahay nila. Nagbabaka sakali lang kami na baka nabuhay pa siya. Pagdating namin doon, inabutan namin ang sandamakmak na bangkay sa paligid. Wala na roon si Burnok at Tio Abner. Buong akala namin, namatay na sila pero may kutob si tatay na baka nakataka sila. Kasi nawala rin yung isang van na nakaparada. Pumunta kami ng ospital sa bayan. Nandun nga si Burnok at kritikal ang lagay niya dahil sa dami ng kalmot sa katawan. Hindi naman pinalad si Tito Abner. Naiyak na lang kami kasi kahit hindi niya gusto ang tatay niya, naisama niya pa talaga sa ospital si Tito Abner. Ginawa niya ang makakaya niya para iligtas si Tito. Nang gumaling na si Burnok, isinama namin siya sa Maynila. Lahat ng inipong pera ni Burnok, yun ang ginamit namin para makapagsimula. Naging parte na rin ng pamilya namin si Burnok. Si tatay ang nagparamdam ng pagmamahal na hindi na iparamdam sa kanya ni Tito.
Mabait naman kasi si Bornok. Sadyang kulang lang siya sa pagmamahal kaya siya naging sutil. Hindi na kami bumalik sa Marinduque. Kahit si Enteng ay sumama na rin sa amin. Kabanong, hindi ko makakalimutan ng mga nangyari sa amin noon. Lahat ng pinagdaanan namin ang siyang naging pundasyon namin kung ano man kami ngayon. May natutunan ako sa ilang bagay na mga naranasan namin. Una, lahat ng kasamaan natin sa ibang tao ay babalik sa iyo ng mas higit pa. Pangalawa, hindi nabibili ng pera ang pagmamahal. Gaya na lang ng nangyari kay Bornok at sa tatay niya. At pangatlo, ang pagmamahal ng isang ama ay walang limitasyon. Handang magpakababa ang isang ama para lang protektahan ang kanyang anak. Bagay na ginawa noon ni tatay na hanggang ngayon, bit-bit ko pa rin sa puso ko. Wakas.